Bukas ang bibig. Sa akin ay peach flavor, sa iyo ay orange flavor. Kamusta? Masarap ba? Hindi masama. Nakahanap ako sa ref ng isang malaking balde ng lollipop. Nakatago sa pinakaloob, hindi ka mahilig sa matamis, kaya siguro. Ay, ito nakatago. Matagal na yon. Si Songheng, noong bata pa, mahina ang ngipin. Ang mga magulang, ayaw nila siyang kumain ng matamis. Kaya palagi siyang tumatakbo sa akin para kumain. Kaya naman, siya at ang kanyang matamis ay sabay na umalis. Anong nangyari? Ikaw, bago mo ako pinakain. Tiningnan mo ba ang expiration date? Hindi ko tiningnan. Bakit ko titingnan ang expiration date? Noong huli, kumain si Songheng ng matamis sa bahay namin. 15 taong gulang. Ngayong taon. Ilang taon na siya? 25 taon. Ano yon? Sa aming bahay. Ang mga bagay na pwedeng ilagay sa ref, ang expiration date ay walang limitasyon. Sa ref namin hanggang ngayon meron pa rin. Hamon mula 5 taon na ang nakalipas at patungo mula 10 taon na ang nakalipas. Kung ipapakain mo sa akin ang mga yan, siguradong patay ka. Sumpa ko, bibigyan kita ng pinakasariwang pagkain. Amo, kamusta? Samahan kita. Hindi na rin ako kakain ng hapunan. Gusto ba ng babae na patayin ako sa gutom, di ba? Ay microwave sa high heat, 30 segundo bawat piraso, at handa na ang masarap. Sinangag na kanin lang ito. Walang picky eater na hindi magagaling sa 3 araw na pagkagutom. Kung meron man, di 6 na araw. Agahan. Pritong chicken breast, hiwa ng kamatis, dahon ng lettuce, kasama whole wheat tortilla. Lagyan ng salad dressing. 1 tasa ng black coffee. Ang sosyal ng pagkakasulat. Pancake lang pala to. Paano ba nagkaroon ng boss na ang pangit ng sulat kamay?
Boss Song, yan po ang espesyal niyong order. Pancake. Hindi to pancake. To ay. Tinatawag na grilled chicken braised na may tomato slice at lettuce leaf. Nasa whole wheat tortilla, may salad dressing. Okay, alam ko na. Itong black coffee ninyo. Sana'y masarap ang inyong pagkain. Sige na. Kasi naman, ang sarap niyang magluto. Basta lang hindi niya tanggalin ang baterya ko. Ako na to. Hello, ako si Tsu Jiachang. Kaibigan ni Song Yuking. Kukunin ko lang ang mga dokumento. Sa study room kita hintayin. Sige. Naging katulong ka ni Song Yuking? Ang hirap siguro, no? Ha? Wala naman akong ibang ibig sabihin. Nakita ko lang na napakabata mo pa para maging katulong, sayang. Lalo na yung amo mo. Na ganoon ang kalagayan. Hindi ba't kaibigan ka ni Boss Song? Sino ba nagsasabi ng ganoon tungkol sa sariling kaibigan? Totoo lang ang sinasabi ko. Tulad mo, mga babaeng tulad mo, madaling maawa, madaling magpadala sa damdamin. Dagdag pa. Gwapo si Song Yuking. Hindi may iwasang magkamali ng landas. Pero pagtagal-tagal, pag nakilala mo na ang ugali niya, baka magbago ang isip mo. Kahit na totoo namang, gusto siya. Hindi talaga dahil kay Boss Song. Kasi kamukha siya. Pasensya na. Nandito ako para kay Song Yuking. Wala naman akong kailangang pag-usapan. Nang matagal sa kanyang katulong. Mukhang maayos at edukado naman tong tao. Pero bawat salita niya ay may patalim. Di yan tunay na kaibigan. Hindi pwede. Kailangan kong mag-ingat sa kanya. Bakit ba ang tindi ng soundproofing nitong bahay na to? Shen Lihuan, kunin mo yung nasa study room. Palayasin ang lalaking iyon. Boss Song, ililigtas kita. Nakita naman ng lahat. Ang labis na pagkabahala ni Yuki ngayon, talagang hindi matatag ang kanyang kalooban. Talagang wala siyang kakayahang mamuno bilang pangulo ng Evergreen Group. Lumabas ka. At ngayon, pilay ang kanyang dalawang paa. Malaki ang epekto sa imahe ng grupo. Sinabi ko nang lumabas ka. Yuking, huwag ka nang magpadala sa iyong damdamin. Paarin sa iyo ito. Kainin mo ang tae mo. Sinipa mo ba ako kanina? Isang katulong ka lang, paano ka nangahas na manakit sa akin? Ano naman kung katulong? Tao rin ang katulong. Mas mabuti pa kaysa sa hayop na mukhang tao na tulad mo. Lagi ka bang ganito katapang? Hoy! Katulong ka lang, nagmamalaki ka na? Hoy, Magaling ka lang sa wheelchair. akala mo kung sino ka na. Titikman mo ang lakas ng katulong ng isang may kapansanang boss. Mga kuya bodyguard, siya yun. Inapin niya si Boss Song, palayasin ninyo siya. Katulong ka lang, gusto mo pang utusan ang mga tauhan na may-ari? Kaibigan ako ni Bosong ninyo. Gawin ang sinabi niya. Opo.
Hindi, ano ba? Song Yuking, matagal na tayong magkaibigan. Hindi mo ako dapat tratuhin ng ganito. Song Yuking, Para bang bulag ako nitong nakaraang 2 taon. Yuking, ang ipinakita mo, ikinadismaya namin ng iyong ina. Talagang nakakadismaya ka. Pasensya na talaga. Bakit pa kasi nakilala ko ang ganitong klaseng kaibigan? Naawa ka rin ba sa akin? Umalis ka na. Huwag na lang, tapusin ko lang ito at alis na ako. Ang ibig kong sabihin, tinanggal ka na sa trabaho. Bakit? Kapag nagtatanggal ka ng empleyado, kailangan may makatwirang dahilan. Bibigyan ka ng buo ng bayad pinsala. Sa loob ng 1 oras. Umalis ka sa bahay ko. Ang pagtatanggal mo sa akin, may kinalaman ba kay Sujiachang? Sinabi ko na, maaari ka nang umalis. Pagkatapos kong sabihin ito, aalis na ako. Si Sujiachang ang nanakit sa iyo. Isang siraulo siya na nagsusugat sa kaibigan, ngunit hindi ako. Isang masipag na yaya lang ako. Harapan sana, harapan sana. Pero bakit mo ako ginaganito? Ano ba ang nagawa kong mali? Wala akong ginawang masama. Ginagawa mo lang to sa akin dahil isang yaya lang ako. Para sa'yo, ang bayad pagkatapos mong maglabas ng galit sa akin ay maliit na kompensasyon lang. Ulitin ko, pwede ka nang umalis. Itong mga nakaraang araw, hindi mo nirerespeto ang aking mga pinaghirapan. At hindi mo rin ako nirerespeto. Nasa ibabaw ka lang, nagmamalungkot. Takot kang harapin ang katotohanan. Ako ba ang bumangga sa binti mo o kapatid mo? Ano naman kung nabalian ka ng binti? Ano naman kung hindi ka makatayo? Pero at least buhay ka pa at maraming tao. Handang mag-alaga sa'yo, aliwin ka. Kahit gaano kahirap. Hindi ko kailangan ng kahit sino na magaling sa akin. At hindi ko rin kailangan ng simpatsya ng kahit sino. Ano naman kung naawa sila sa'yo? Dapat nga magpasalamat ka. At least may mga taong handang maawa pa sa'yo. Sino ba sa mundong ito ang walang problema sa buhay? Yung mga namatayan ng magulang, yung mga may malubhang sakit. Walang pera pang gamot, yung mga may utang. At yung mga nagpapalaki ng anak, napakarami nila. Ano ba ang dahilan ng pagiging emosyonal mo? Shen Lihuan. Kung matapang ka, huwag ka lang magalit sa akin. Kung matapang ka, tumayo ka. Mula sa iyong wheelchair. Kahit hindi ka makakatayo. Gamitin mo ang iyong mga kamay para magpatira pa ang iba sa'yo. Kaysa dito, parang isang tunay na basura. Na alam lang magalit sa isang yaya. Tapos ka na? Aalis na ako. Ayaw ko nang bumalik, nakalimutan ko ang cellphone. Ano itong ginagawa mo? Tinanggal mo ako, uwi na ako para mag-empeke at umalis. Huwag. Yung kapatid ko, mainitin lang talaga ang ulo. Galit siya kay Tsujiachang. Kaya naibuhos sa iyo ang galit niya. Mga salita lang yon sa init ng ulo. Huwag kang. Yaya ako, hindi tagasalo ng galit. Hindi mo ako mapipilit. Aalis na ako. Hindi ka pwedeng umalis. Aalis na ako. Juan. Hindi ka pwedeng umalis. Kung alis ka, sino ang magluluto? Ang sinangag na kanin para kay kuya? Songhang, hindi lang sinangag ang gusto ko. Tumayo ka. Hindi ako tatayo. Kung alis si Shen Lihuan, saang direksyon ako dapat lumuhod? Pa makahingi ng yaya na kasing bait niya sa'yo? Boss Yaosong, huwag kang ganyan. Tumayo ka muna. Hindi ako tatayo. Huan, ang hirap pakisamahan ng kuya ko. Ikaw lang ang niluluto niyang kainin, at ikaw lang din. Ang nagtatanggol sa kanya, tumutulong na palayasin. Ang mga hayop na Sujiachang. Hindi siya pwedeng mawala ka. Ano ba kung naputol ang binti mo? Pero at least, buhay ka pa. At least, maraming tao ang gustong pasayahin ka, kahit anong halaga, para lang mapasaya ka.
Kuya, pakiusap. Hayaan mo na si Shen Lihuang na manatili. Kailangan talaga niya na mag-alaga. Kuya, kumusta ang message? Nagbago na ba ang isip mo? Gusto mo bang manatili? Si Shen Lihuan? Impossible. Kuya, kakain ka ba? Kuya, masakit ba? Wala akong kwenta. Hindi ko kayang palitan ka. Tangang bata. Anong iyak mo? Kuya, salamat. Songheng, hindi kita palalayasin. Kuya, sumama ka sa akin para makiusap sa kanya. Lumuhod ka na, makiusap tayo sa kanya. Please. Talagang tunay kang kapatid ko. Kapatid. Medyo malakas ang boses ko kanina. Humihingi ako ng paumanhin. Isa lang akong maliit na yaya. Hindi ako karapat-dapat. Sa paumanhin mo, boss. Nakatanggap ng 1,000,000 piso sa Alipay. 1,000,000? Basta manatili ka lang. Sa bawat oras na magagalit ako sa'yo, magta-transfer ako ng 1,000,000 bilang bayad sa emosyonal na pinsala. Utos ni Boss Song. Paano naman naging pananakot yon? Utos ni Boss Song. Iyon ay utos ng emperador, kautusan ng Diyos. Mga sikat na kasabihan na magiging bahagi ng kasaysayan at mga banto. 4 na dakilang akda. Bosong, mauna na po kayo sa taas. Mag-init muna kayo, pupunta na ako sa kusina. Gagawa ako ng bagong, mainit-init na pritong dibdib ng manok. May hiwang kamatis, dahon ng lechugas, sa whole wheat tortilla, at may salad dressing. Bakit ka nandito sa akin, hindi ka ba pumasok? Ngayon, nagreklamo si Tsu Jiachang. Sinabi niya na tinutulungan mo ako ng kalihim at gusto pang kontrolin ang kumpanya. Naipaliwanag ko na sa mga magulang, ako talaga ang may gusto. Natulungan mo ako, pero si Papa, ayaw niyang makinig. Ikaw naman. Hindi na ako angkop na bumalik sa kumpanya bilang presidente. Mula ng aksidente ko. Dapat handa ka nang itulak ka ng mga magulang. Sa posisyon, hindi yung palaging nakaikot sa akin. Paano ko naisip ang ganoon, Kaami? Gusto ko lang ang kuya ko ay ligtas at walang problema. At kasama ako habang buhay. Ilang taon na ang nakalipas. Ang Evergreen Group ay nahaharap sa krisis ng pagkabangkarot. Kung hindi dahil sa'yo, kuya, na tumanggap ng responsibilidad at nagligtas sa sitwasyon. Wala sana ang grupo sa ngayon. Hindi ka naman nagiging tanga, hindi ka lang makalakad, para magpatakbo ng kumpanya. Hindi naman ito marathon. Bakit hindi mo kaya? Talaga bang sa tingin mo? Makakabalik pa ako at magpatuloy bilang presidente. Ako si Songheng, nanunumpa dito. Habang buhay. Magiging aso lamang ng kuya kong si Song Yuking. Hindi magtataksil, kahit harapin. Ang sariling mga magulang. Sige, pero hindi naman kailangan yon. Mga Bosong, may isa pang dumating sa labas. Ay. Sinabi niya na kaibigan din siya ni Bosong.
Yaya mo ba, gusto ba niya ako? Bakit? Siya nakatingin ng matagal sa akin? Kasama. Naririnig ko. Kaibigan ko talaga si Muhay. Ito ang doktor ko. Yaya, maaari bang umalis ka muna? Hindi ba ako pwedeng manood? Ayaw ni Yuking. Okay lang, hayaan mo siyang manood. Hindi ka naman. Kung hindi, bubunutin niya ang baterya ko. Hahayaan mo lang siyang bunutin? Ano pa ba? Sasayaw ako at sasapakin siya. Mukhang ang maliit mong katulong na ito. Alagang hindi ka nito itinuring na. May kapansanan. Mabuti naman. Talagang hindi niya ako itinuring na may kapansanan at talagang hindi niya. Ako itinuring na tao. Ang galing mo talaga. Sakto lang. Ang paggaling ng kalamnan ng iyong mga binti ay medyo maganda pa rin. Ang mga ugat ng iyong mga binti ay hindi ganap na nasira. Kapag ang sugat ay halos gumaling na at sinamahan ng pang-araw-araw na rehabilitasyon. Ang ganap na paggaling ay hindi walang pag-asa. Makatatayo pa si Boss Song. Ang kanyang operasyon ay ginawa ko. Walang siyang 10% na katiyakan. Hindi ko basta-basta sasabihin ang mga ganitong salita. Napakabuti. Makatatayo pa ang kuya ko. Kung gayon, dahil makakaya mong tumayo. Ano ang iyong pagiging maarte noong mga nakaraang araw? Hindi, ang tiyak na kakayahan ba ay hindi rin dapat tingnan ang pagaling. Antas? At saka, ang aksidente sa sasakyan na nakatuon kay Yuking noong 3 buwan na ang nakalipas, ay gawa ng tao, at hindi pa rin natutukoy. Kung sino ang nasa likod nito, ang ginagawa namin, ay para rin protektahan si Yuking. Gawa ng tao. Napakaseryoso, ito ay pagpatay. Kaya sinadya ni Yuking na paalisin. Ang mga katulong na iyon, para mailabas ang peking lawan sa likod, ay para ma-relax ang pag-ingat ng pumatay. Hindi ko siya nakikita na nag-aarte. Sa kabuuan, ang kalagayan ng aking binti ay inaasahan ko. Tutulungan mo akong maglihim. Huwag kang mag-alala, hindi ko talaga sasabihin sa labas. Nga pala, Dr. Muhay. Tanong ko lang, mayroon bang iba pang dapat bigyang pansin sa pang-araw-araw? Na makakatulong kay Bosong na mabilis na gumaling? Na mga bagay, Pangunahin ay panatilihing masaya si Yuking araw-araw. Sa ganitong paan, ito ay magiging mas kapaki-pakinabang. Sa paggaling ng kanyang mga nerbiyos. hindi ko kaya iyon. Ako lang ang magpapagalit sa kanya. Yun. Subukan mo. Paano kung Ang mga bagay na makakapagpasaya kay Bosong. Mukhang mahilig sa kabayo si Bosong. Pero hindi naman siya makasakay ngayon. Alam ko na. ito ba yung sinasabi mong lugar na makakapagbigay sa akin ng walang hanggang saya? Nag-research na ako. Dito ang pinakamasaya na lugar sa buong lungsod. Hindi ba ngayon ay Lunes? Bakit ang dami pa ring tao? Hello, kailangan niyo ba ng tulong para sa wheelchair access? Para makapasok sa park? Talaga? Salamat. Ako na. Salamat. Bosong, swerte ko dahil sa iyo. Unang beses kong maglaro ng hindi pumipila. Hindi naman dapat ikatuwa ang ganyang bagay. Sobrang saya nito. Alam mo ba ang fast pass? Ay, dalawa. Nakasave tayo ng mahigit 1,000. Bilhin mo na ang fast pass, babayaran kita. Huwag mo akong maling access. Hindi pwede, nandito na tayo. Dapat sundin mo ako. Saan kayo pupunta? Hatid ko kayo. Salamat, pupunta kami sa merry-go-round. Tara na.
Nakarating na rin. Ikaw na lang maglaro, maghihintay ako sa sasakyan. Boss Song. Huwag mo akong pilitin na tanggalin ang baterya mo dito. 1,000,000 bawat pagalit. Hindi ba trilyonaryo ka raw? Kung gusto mong magalit, magalit ka. Bakit hindi ka nagagalit? Galing ba sa hangin ang pera ko? Heto. Pwede mo bang sabihin sa akin? Bakit ayaw mong pumunta dito? Dahil ba ayaw mong makita ng ibang tao? Na hindi ka makakatayo? Song Yuking, hindi naman imposibleng. Hindi ka makakatayo ulit. At saka, paano kung hindi ka na talaga makakatayo? Balak mo bang magtago habang buhay? Kahit na, maganda ang tanawin kapag nakatayo. Pero kapag nakaupo ka, may espesyal din namang tanawin. Tingnan mo, dahil hindi ka makakatayo, nakadaan tayo sa daan na hindi dinadaanan ng iba. Dahil naka-wheelchair ka, lahat gustong tumulong sa atin. Boss Song. Bawat estranghero dito. Sana masaya ka. Tara, sakay tayo sa kabayo natin. Para masdan ang mga bituin at dagat. Ayoko. Bakit ayaw mo? Kanina pa ako. Nagbibigay ng encouragement sa'yo. Bakit di ka sumama sa merry-go-round? Bakit? Minamaliit mo ba ako? Hindi, tingnan mo yung pila ng mga bata. May matanda ba dun? Bukod sa magulang. Maging mabait ka naman. Saan silang dalawa? Tito, saan mo binili yung upuan mo? Electric. Palto and convenient. Pwede ko ba subukan? Tito, ibibigay ko yung paborito kong laruan na Ultraman. Pwede ba ako umupo ng 1 minuto? Meron akong Princess Elsa, kalahating minuto lang. Gusto ko rin. Mga bata, hindi ito ordinaryong upuan. Wheelchair ito ni Tito. Hindi pa rin basta-basta umupo. Gusto ko rin, papabili ako kay mama ng wheelchair. Ako rin, pasensya na. Sorry sir, hindi pa naiintindihan ng mga bata kung ano ang wheelchair. Humihingi ako ng pamanhin. Okay lang. Gusto lang namin sumakay sa wheelchair. Ako rin, gusto ko sumakay sa wheelchair. Yung gustong sumakay sa wheelchair, pumila na. Sakay na sa wheelchair. Salamat Tito, ang bait mo talaga. Walang anuman. Pinaupo mo talaga sila sa wheelchair mo? Hindi naman masisira sa pag-upo. Ang lambot ng puso mo, nagpapakaseryoso ka pa. Sisigawan kita, 1,000,000 ang bayad. Ang mahal magalit sa'yo, bawasan ko na lang. Ang pagtanggap sa mga kalokohan mo.
Dito, ilagay ang larawan ni Boss Song. Dito. Para kay Boss Song, maglagay ng sticky note para sa order. Dito maglagay ng sticker. Ang galing talagang ako to. Boss Song. Ano na naman gagawin mo? Boss Song. Magtanim tayo dito. Halos nabunggo ko na itong lupa. Ilalagay natin itong mga jasmine at rosas dito mamaya. Plano ko ring maglagay ng mesa dito. Pwede ka nang magbasa dito kapag tapos na at kapag napagod ka na. Titingin ka lang sa mga bulaklak para ipahinga ang mga mata mo. Kaya, Pagdalan mo. para utusan ako, Ang dali-dali ng wheelchair mo naman, hindi ka na kailangang magpakapagod. Sundaan mo lang ako habang nagtatanim ako ng bulaklak. Ito ang pinakamabisang gamit para sa pagtatrabaho. isang galit, 1,000,000. Tinitis ko. Tapos na sa wakas, Bosong. Ganoon ba, mas magiging masaya ang pakiramdam mo kapag may ganitong hardin? Medyo mas gumaan ang pakiramdam. Napakaganda nga. Bilisan mo, umuwi na tayo. Ikaw ba? Takot ka sa kulog? Anong klaseng panahon ito? Bakit sa ganitong season pa? Ka nagkulog at umulan? Hindi ba pwedeng hintayin muna akong makapasok sa bahay bago ka umulan? Wala nang kulog, di ba? Parang. Wala na. Ah, ganito. Bosong, hindi ka ba nasugatan? Wala. Basang-basa ka na, pumunta ka na at magpalit ng damit. Mahina na nga ang katawan mo, delikado kung maglagnat ka pa o sipon. Paano mangyayari yon? Tanging tangalang katulad ni Song Heng ang nagkakasakit. Nang lagnat at sipon, ako na ganito. Bosong, nilalagnat ka. Lagnat? Hello, Dr. Muhay. Nilalagnat si Bosong, bilisan mo at bumalik ka dito. Nasa labas ako ngayon ng probinsya para sa business trip. Hindi ako makakabalik kaagad. Espesyal ang pangangatawan niya. Huwag mo muna siyang bigyan ng kung anong gamot. Gumamit ka muna ng physical method para pababain ang lagnat niya. Pwede ba ang basang tuwalya? Pwede na muna iyon, kailangan mong punasan. Ang buong katawan niya, mas mabilis itong magpalamig. O CJ. Bosong, narito na ako. Ano ang gagawin mo? Shenli Juan, magpakatao ka naman siya ngayon. Pasensya na, may sakit pa siya. Yun!
Boss Song, simulan ko na ang paglilinis ha. Wow! Ang tigas ng mga muscles mo. Kung sakaling ilagay ko ang kamay ko dito. Gusto mo ba? Gusto ng ano? Kanina pa hinahawakan ang abs ko ng kamay mo. Hindi ba gusto mo? Sino nang humawak ng ebis mo? Ginagawa ko lang. Sinusunod ang payo ni A.K. Muhay. Nililinis ko lang katawan mo, hindi talaga ako nahuhumaling sa'yo. Bakit hindi mo tingnan kung nasaan ang kamay mo ngayon? Ayaw mo na ba ngayon? Ako, ayos na, wag mo nang sabihin. Sabi ni A.K. Muhay. Kailangan tuloy-tuloy ang paglilinis ng katawan mo, hindi dapat. Tumataas pa ang lagnat mo at Baka pwede sa ibang parte, parang magkakasugat na dito. kukuha ng bagong tuwalya. Sa tingin ko, kung dito lang lilinisin. Hindi gaanong epektibo. Kung ganon, mas gagaan ba pakiramdam mo kung sa ibang parte lilinisin? Baka mas maging epektibo. Boss Song, masama pa rin pakiramdam mo? Hindi ba tamang oras ang pagdating ko? Tamang-tama ang pagdating mo. Tingnan mo ito agad. Kumusta ang kalagayan ni Boss Song? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? May ginawa ba akong mali? Wala. Walang malaking problema, ordinaryong lamig lang. Mabuti naman. Buti na lang at ikaw ang patuloy na nagpapalamig at nagpapawis sa kanya. Kapag bumaba na ang lagnat ay okay na. Bibigyan ko pa siya ng gamot. Oy. Boss Song, may sakit pala. Sinong napahintulot sa inyong pumasok? Panghihimasok ito sa pribadong tahanan. Paumanhin. Nagmamadali kaming umakyat, nakalimutang isara ang pinto. Lumabas kayo. Ako? Ako ba ang sinasabi mo? Huwag kang mag-alala, Yuking, alam ko. Matapos mong pakawalan ang kasunduan sa kasal mo kay Kitsue. Masakit para sa'yo. Pero sa kalagayan mo ngayon. Pero okay lang. Kaya ko. Ang mga bagay na hindi mo magawa, tutulungan kitang gawin. Kami ni Jiachang ay narito para mag-abot sa iyo ng imbitasyon. Kaming dalawa. 3 araw pa lang magpapakasal na. Kayong dalawa. Tunay na kapareho ng basag na pitsel at sirang takip, isa't isa, walang hiya. Ang aming Boss Song ay walang mga kaibigan. Tulad ninyo na nagsusuwail sa likuran. Yuking. Sa kasal ko kay Kitsue. Kung hindi ka darating, ang aming matibay na trianggulo mula pagkabata ay magkukulang na ng isa. At hindi mo talaga siguro inaasahan na pagtatawanan ka ng iba na pilay ka, para bang patay ka na. Kaya ko. Pupunta ako. Bakit ka naman ganoon? Hindi ka nag-iingat? Hindi ko sinasabi, Yuking, itong katulong mo. Ay simpleng bagay ay hindi magawa na maayos. Mas mabuti pa na palitan mo na lang. Palitan mo na. Okay lang, Boss Song.
Kahit pa lumipad ang imbitasyong ito ng kusa, hahabulin ko pa rin ito para sa inyo. Pagkatapos ng lahat, ang babaeng masama at aso. Ang ganoong kasalan. Napakasaya. Sayang kung hindi ka pupunta. Yuking, itong katulong mo. Kung hindi mo pa didisiplinahin, makakaupo na yan sa ulo mo. Makinig ka sa akin. Ano naman kung makaupo siya sa ulo ko? Ako ang nagpabaya. Gusto ko. Kuya Bodyguard. Mga ito na naman ang nagugulo kay Busong. Itapon ninyo. Mula ngayon, ang sinasabi niya ay siya rin ang sinasabi ko. Sundin. Opo. Song Yuking, sasabihin ko sa'yo, kumuha ka ng imbitasyon at dapat kang pumunta. Bitawan mo ako. Kuya, talagang pupunta ka? Elenan. Bosong. Kitang-kita, yung imbitasyon nila para sa kasunduan. Home and feast talaga yan. Bakit kailangan mo talagang pumunta? Pwede ba, huwag mong laging gawin tuwing kakausapin kita. Hinuhugot mo agad yung baterya ko. Natatakot lang ako na tumakbo ka. Kung hindi ka tatakbo, hindi ko naman hugutin yan. Simula nang mangyari sa akin yung aksidente. Maraming interesado sa mga galaw ko. Lalo na kung makakatayo pa ba ako o hindi. Gets ko na. Pupunta ka para magpalabas ng smokescreen. Para isipin ng lahat na hindi ka na talaga makakatayo. Pag ganun, magiging kampante sila. Mas madali mong mahuhuli ang mali nila. Kung gusto mo talagang pumunta, isama mo ako. CJ. Hindi pa yan sapat. Dapat sumama rin si Xiaoshen. CJ. Dapat kasama rin ang mga bodyguard. Kaya ba maghara ko ng mga mercenary mula sa ibang bansa? Yung mga walang pakialam sa pumatay. Pwede ba yon? Handa ka na ba? Lahat ng 12 kutsilyo sa kusina, nahasa na. Ikaw, Dala ko yung 2 kahon ng torpedo. Magdala ka na maaming SKY rocket. Pagdating sa seremonya, tutok mo sa mga hayop na yon. May matandaan sila. hoy kuya, hindi naman New Year o pista, saan ako? Kukuha ng mga yan. Nung New Year, pinagbawalan ako ng tatay ko, kaya nag-ipon ako. Itinago ko lahat sa basement ng kuya ko. Talaga bang pwede to? Sila kasi, nang kailangan ng kuya ko, sinipa pa pababa. SKY rocket pa lang yan, mabait na ko. Dapat na clear bomb ang ilabas ko. Pero, nakakandado yung basement palagi. Si Bosong lang ang may susi ng basement. Tingnan mo. Tumutulong sa tin ang tadhana. Ito ba yung regalo mo? Kay Xujia Chang. Hindi ko alam kung bakit, sumasakit ang mata ko nitong mga nakaraang araw. Master, pahiram ng lighter.
Bakit nandito si Song Yuking? Pupunta ba siya sa kasal ng dating nobya niya? Hindi ba siya mahihiya? Hindi mo alam yun. Balita ko, sobrang mahal ni Song Yuking si Kitsu. Kahit may kapansanan na siya, ayaw niyang masayang ang buhay ni Kitsu eh. Kaya ibinigay niya ito sa kanyang matalik na kaibigan, kay Tsu Jiachang. Grabe naman yan. Nga. Sino bang may gusto sa masamang babae? Pinilit lang ng tatay ko na magpakasal ang kuya ko para sa alyansa. Ang kuya ko ay isang dalisay na binatang hindi pa nakahawak ng kamay ng babae. Ang mga to, araw-araw. Kaya pala, yun ang unang beses ni Bosong na humawak ng kamay ng babae. Mag-umpisa na ang engagement ceremony ni Bosong. Mauna na po kayo. Sinadya talaga, ni Tsu Jiachang. Gumawa siya ng hagdan dito, pero walang ramp para sa mga may kapansanan. Gusto lang niyang mapahiya ang kuya ko. Anong ginagawa niyo? Bakit hindi pa kayo pumasok? Ewan, nakatayo lang sila doon. Ayaw pumasok. Hindi rin kami makapasok. Mukhang totoo ngang may kapansanan si Song Yuking. Ngayon, hindi na siya makaakyat ng hagdan. Nakakahiya talaga. Totoo bang si Song Yuking ay nakatayo lang sa pintuan, hindi gumagalaw? Mukhang namumutla na siya. Sige, alam ko na. Bantayan mo muna. Papunta na ako. Sage. Comfortable ka na ngayon? Totoo ngang pilay si Song Yuking, hindi fake. Kasi, nagkamali yung nagplano ng aksidente. Nabuhay si Song Yuking. Medyo kinabahan talaga ako. Ero. Dahil sobrang proud niya, kung paano siya napahiya sa harap ng maraming tao dahil sa hagdan. Naniniwala na ako ngayon na totoo nga. Sabi ko sa'yo, totoo yan. Ayaw mo maniwala. Mali ako. Babayaran ko yan. Nandiyan pa rin si Song Yuking sa pintuan. Hinihintay nila tayo para salubungin siya. Hintayin niya na lang. Ara na. Batiin muna natin ang mga bisita. Tapos, salubungin natin ang Iron Triangle. Para lang masabing. Hayaang maghintay ng matagal si Song Yuking. Tara. Nasaan na sila? Nasaan na sila? Nasaan na ang mga bisita ko? Baka naman. Kuya, wala ka talagang nararamdaman sa binti mo? Paano kung masaktan ka namin? Tsu Jiachang, hindi ba siya ang pinakamatalik na kaibigan ni Bosong? Hindi niya tayo pahihirapan. Kahit may sakit sa paa si Song Yuking, pamilya pa rin siya ng Song. Hindi natin pwedeng bastusin. Bukod pa riyan, kung gusto nating maganda ang imahe ng kasal natin, kailangan natin siyang mabuting tratuhing mabuti. Ara na. Yuking. Ang tagal nating hindi nakita. Pasok na kayo, magsisimula na ang seremonya. Gusto rin namin pumasok. Pero ang taas-taas ng hagdan. Paano akyat si Bosong? Tama. Sa tingin ko, sinasadya ninyong hirapin ang kuya ko. Servidor. Ano ba nangyayari? Hindi ba sinabi ko sa inyong maglagay ng ramp? Sa hagdanan? Bakit hindi ninyo sinunod? Pasensya na, Boss Tsu. Kamalian namin yan. Gagawa namin ng paraan. Bakit kailangan pang mag-abala sa kanila? Kaya naman yan ng ilang tulong lang. Ano? Ano pang hinihintay ninyo? Buhatin ninyo ang kuya ko papasok. Ako ang magbubuhat. Gusto ko rin magbuhat, pero naipit ang pulso ko kahapon. Habang naghahain ng saa sa kuya. Nga, bigla namang sumakit ang likod ko. Sumasakit ang pulso ko. Sumasakit ang likod ko. Hindi naman ako pwedeng magbuhat. Sabay ninyong buhatin ang kapatid ko, kayong mag-asawa. Kasama ko. Tama. Hindi ba kayo ang pinakamatalik na kaibigan ng kuya ko? Bakit? Pababayaan ninyong iba ang magbuhat sa kuya ko? Naku. Para sa inyong dalawa, si Bosong ay nagtiis ng napakaraming hirap.
Paano ninyo siya nagawang pagtiisan ng ganito? Hindi pa ngayon ang tamang panahon para makipag-away sa pamilya Song. Kapag nalaman ng iba na kami ni Kitsue ay nagtaksilan. Kay Song Yuking, sa mundong ito, wala na kaming lugar. Sage. Ako na ang magbubuhat. Salamat. Kung magpapanggap kang kaibigan, gawin mong mabuti. Huwag mo sanang ipagkanulo. Umalis ka dyan. Maligayang pag-asawa. Ikaw si Bosong. Hindi ba't nag-car lang? Bakit ang tagal niyang bumalik? Huwag mo muna siyang isipin. Kain ka muna. Yuking, lahat tayo ay magkakaibigan mula pagkabata. Sumampa ka na rin at magsalita ng ilang salita sa lahat. Wala akong kinaugaliang magsalita sa kasalan o engagement party ng iba. Hindi naman kailangang mahaba. Magbigay ka lang ng ilang pagbati. Pwede na yan. Inay, hindi mo ba itutulak ang wheelchair at sasamahan si Yuking sa entablado? Bakit ako pupunta? Dapat nandoon ang mga magulang sa pagitan ng bagong kasal, di ba? Hirap na aming Bosong. Para maging ama, gusto mo pang mag-extra bilang ina? Ikaw, Seryoso ka? Gusto mo talagang pumunta ako? CJ, pwede na rin, magtitiis na lang. tama na yan. Sige, tuloy mo lang ang pagkain mo. Hindi. Nakita kita na walang mga magulang. Akala ko, makikipagtulungan kay Bosong. Para tulungan kayo. Mag-i-extra ako bilang magulang ninyong dalawa. Bakit ganyan ang pakikitungo mo sa akin? Wala kaming... Ang aming mga magulang ay hindi lang dumating. Hindi sila patay. Gets ko na. Siguro ang mga magulang nyo ay hindi dumating. Dahil nahiya sila na ikinasal kayo ng walang paalam kay Bosong. Hindi ba? Hindi ba't kayo ang pumapalit bilang magulang namin? Kaya sige na, halika na. Halika na. Ano to? Maagang paputok. Medyo nakakahiya naman to. Sir. Tigil-tigilan muna ang usapan. May sumabog sa CR. Ano to? Tigilan ang usapan. Huwag kang lumapit. Kuya, lumayo ka. Tulungan mo ako. Huwag kang lumapit. Huwag lumapit. Doon. May lumalabas sa CR. Ang baho ko. Ayoko na. Huwag kang alis. Ano ba to? Huwag dito. Doon ka. Halika. Bosong, mali ang takbo mo. Huwag kang alis. Tay 2. Huwag kang alis. Lalabanan kita. Ano ang gagawin mo? Regalo ko sa kasal nyo to. Ano to? Kuya, nakita mo? Ito ang ipinundar ng kapatid mo para sa'yo. Songheng.
Kuya, makinig ka muna. Tatanungin kita. Umuwi ka. Songheng, tatanungin kita. Bakit mo sinabog ang Sia? Bakit sa Sia mo pa ginawa? Kuya, wala akong kasalanan. Umuwi ka. Ikaw ba ang nagdala ng paputok? Yon. Ako ang nagdala. Songheng. Hindi kita pinagbabawalan magpaputok. Pero bakit sa Sia? Bakit hindi ka na lang pumili ng mas desenteng lugar? Gusto ko lang subukan. Sino ba mag-aakala? Sino ba mag-aakala na mapapaso ako ng lighter habang pinipindot ito? Kaya nahulog ang lighter sa kahon ng paputok. Bawal ang pumatay. Kapatid ko to. Diretso na sa ospital ng pamilya mo, Hay. Kuya, bakit tayo pupunta sa ospital? Boss Yaosong, kung hindi ka pa pupunta. Kahit si Boss Laosong, hindi na kayang protektahan ka. Ano? Sa ospital, dito, sa ospital tayo. Song Yuking, Songheng, Osong, kayo dalawa. huwag kang mamatay. Paano na ako kung mawawala ka? Ano ba ginagawa ninyong dalawa? Excuse me. May kailangan ba kayo? Siya'y nawalan ng malay. Kasama niya, yung kapatid niyang walang swerte. Sinunog ang hotel ng kasal ko. Siya pa ang nawalan ng malay, ako dapa. Ginoong Ksu. Ano ba pinagsasabi mo? Nung araw na nasabugan ang kiis ng hotel, nandun kami ni Boss Song. Kami. Paano naman namin gagawin yon? Kahit hindi siya ang gumawa, siguradong siya ang nag-utos. Yung kapatid niyang walang swerte, si Songheng ang gumawa. Nung nangyari yon, si Songheng. Galing siya sa CR, siguradong may kinalaman siya. Dito, kumalma, ako ang magtatanong. Kumusta, Song Yuking? Pwede ka bang tanungin ngayon? Malubha ang kalagayan niya. Nung kasal niya, sobrang natakot siya. Nanginginig buong katawan niya noon, buti na lang agad. Dinala sa ospital, kundi sabi ng doktor kung medyo naantala pa. Ay, Naiintindihan namin, Miss, kumalma ka muna. Naiintindihan namin nararamdaman mo. Nandito ba si Songheng? wala si Boss Xiaosong. Sobrang natakot din. Siya ang pinakamalapit sa pagsabog. Marami rin siyang sugat. Sugatan siya? Nung tinatali niya ako, gamit yung sapatos na puno ng tay. Ang lakas niya, kaya pa magpaamo ng isang baboy ramo. Pero ako, walang sugat. Siya ang nasugatan ko. Anong pinagmamalaki mo? Bago mawala ng malay si Boss Song, sinabi niya sa akin, ikaw ang pinakamatalik niyang kaibigan. Kapag may nagtanong, huwag mong isisi sa iyo ang pagkawala niya ng malay. Pinagbilinan pa niya si maliit na Boss Song na huwag kang guluhin. Pero ikaw, nasaan ang hustisya? Officer. Siya. Miss, tuloy po. Officer, imbestigahan niyo ang nangyari ngayon. Si Amy Kiksu, biktima rin siya. Pero si Boss Song, mas inosente siya. Kung hindi dahil sa kanya, kung hindi niya pinilit pumunta sa kasal, paano magiging ganito? Ang kalagayan ni Boss Song ngayon? Boss Song, Kilala mo parehong magkapatid na Song Yuking? At magkaibigan kayo? Walang CCTV sa CR ng hotel. Nawala na ang lahat ng ebidensya sa kanal. Paano mo nasabing silang magkapatid ang suspect? Officer. Siya. Siguradong siya. Tingnan mo to. Siya talaga yon. Sa pag-iimbestiga. Ebidensya ang kailangan, hindi haka-haka. Magandang aw. Sino po ito? Ako ang doktor ni Song Yuking. Mohay. Akala ko ba, iyar mo, seryoso ka? Mukhang totoo naman pala. Kumusta na si Song Yuking?
Masama. Mahina ang pangangatawan niya pagkatapos ng aksidente. Mahina ang immune system niya. Kahit maliit na bagay, pwedeng ikamatay niya. Hindi ko alam kung bakit pinipili siyang lumabas. Ng ibang tao, anong balak nila? Officer, MR2. Wala na kaming oras para magsayang ng panahon. Magdasal ka na lang na okay si MR Song. Kung hindi, hindi ka makakaligtas sa batas. Tama. Ako. Sandali. Ako lang ang tunay na biktima rito, Ginoong Tsu. Isinumbong ka na ng hotel. Dahil wala pa kaming nahuhuling sospek, kailangan mong sumama sa amin para sa investigasyon. Tara na. Hoy! Ingat ka. Narito na ang ama ni Yuking. Ang kanyang ama. Pa, Akala ko hinimatay ka? Mukhang maayos naman ang itsura mo. mukhang wala naman akong problema. Nagkadismaya ka na naman. Ano ibig mong sabihin? Noong aksidente, hindi ako namatay. Sa operating room. Halatang nasaktan ka, di ba? Song Yuking. Ang kapal na mukha mong magsalita sa akin ng ganyan. Sa isip mo, hindi ba't lagi na lang akong ganito? Isang kahiyan. Song Yuking. Ako at ang mga pamilyang Chu at Ki, nagnegosyo ng halos buong buhay. Ngunit dinala mo si Song Heng, at ginulo ang kanilang kasunduan. Saan mo ba ako ilalagay? Siksu Jiachang at Kiksu. Ang unang nagtaksil. Wala akong ginawang masama kanino man. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Sino ang magpapakasal ng anak nilang babae sa iyo? Ayaw kong magsalita ng marami. Narito ako ngayon. Pababalaan ka. Lumayo ka kay Song Heng. Ayokong masira mo siya. Kung gayon, bantayan mo ng mabuti si Song Heng. Siguraduhin hindi na siya muling pupunta rito. Song Yuking. Si Song Heng ay kapatid mo. Siya ang tanging pag-asa ng pamilya Song ngayon. Magpakita ka ng magandang halimbawa para sa kanya. Sa tingin mo ba, napakahirap gawin nito? Nakakagalit. Ilang araw kong inalagaan at pinasaya siya. Tapos dumating itong matandang ito. At muling pinanghinaan siya ng loob. Sino siya? Ano ang gagawin niya? Huwag kang matakot, Tito Song. Siya ang katulong ni Yuking. Bingi at pipi siya. Mahil, masyado kang naging mahigpit kay Yuking kanina. Pinoprotektahan lang niya ang kanyang amo. Hoy, tigil na. Tumigil ka. Ito, huwag na nating pakialaman ang isang bingit pipi. Dadalhin ko kayo kay Song Heng. Halika, bilisan natin. Tara na. Gago ka. Mang-aapi ka sa taong akin. Kamusta ang acting ko? Magaling, di ba? Kaya kong gumanap ng sawing-sawing asawa. At kaya ko ring magpanggap na may kapansanan. Ano man ang papel, magaling akong gumanap. So wala man ano ang sinasabi ng senyas ko kanina. Ano ang ibig sabihin nun? Di ba wala lang yung mga senyas mo? Ang sinabi ko ay, napakaganda. Si Song Yuking ang pinakamabuting boss sa buong mundo. At ang pinakamabuting kuya. Ang pagiging waran ay napakahirap. Bahala na ang gustong maging waran.
Sa hinaharap, pwede bang maging boss at kuya na lang namin? Ang ganda ng sinabi mo. Hindi. Mas maganda pa ang sinabi mo kaysa sa akin. Talaga? Ako, si Shen Lihuan, ay maglilingkod sa iyo habang buhay. Ano ang gagawin mo habang buhay? Magtatrabaho sa iyo habang buhay. Boss Song. Umuwi na tayo. Walang laman ang ref natin. Mamimili muna tayo. Tara, go, go, go. Maliit na saging. Maliit na pechay. Maliit na mais. Isa pang timba ng suka. Ang cute naman, maliit na si Ilyon. Ano sa tingin mo sa basong ito? Gusto kong magpalit ng baso. Gagamitin ko yung asul at ikaw yung pink. Hindi ko gagamitin ang ganitong baso para uminom. Sino bang normal na tao ang umiinom gamit ang basong pangmumog? Kung talagang gusto mo Ayaw ko. ng tubig, Boss Song, ipapakita ko sa iyo ang paborito kong coriander biscuits. Nasaan na? Yung brand ng coriander biscuits ba ang hinahanap mo? Yun nga, nasaan na kaya? Masyadong kakaiba ang lasa noon. Walang bumibili. Hindi na ginagawa ng manufacturer. Naubos na ang stock matagal na. Kaya pala, sa isang ordinaryong hapon, nang kinain ko ang huling piraso ng coriander biscuits, tiyak na. Hindi na kami magkikita pa habang buhay. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko siya nailigtas. Kasalanan ko hindi ko ito naiingatan maayos. Huwag ka na masyadong malungkot dyan. Sabihin mo na, pinatatanggalan ng kumpanya ang pinakahuling niraranggo, okay lang iyon. Isa lang itong maliit na biskwit, bakit kailangan pang gawin ito sa kanya? Pero babalik pa naman siya, di ba? Hindi mo na kailangang aliwin ako. Ngayon, kailangan kong humanap ng kapalit nito. Bossong, nakatikim ka na ba ng yerba Buddha? Ayaw ko. Hindi. Gusto mo? Tulungan mo naman ako. Gusto mo? Tulungan mo naman ako. Huminto ka na, tara na tayo. Tulungan mo naman ako. Bossong, Pwede ba akong tumanggi? sa buhay kailangan mong maglakas loob na subukan ang mga bagong bagay. Huwag kang matakot, Bossong, sasamahan kita. Ako rin hindi pa nakatikim ng ganitong lasa. Itong bagay na ito. Masarap ba ito? Kahit hindi masarap, sasamahan kita hanggang sa huling hantungan. Uy, iluwa mo yan. Bilisan mo, iluwa mo muna yan. Bilisan mo, iluwa mo yan. Iluwa mo muna yan mabilisan, tapos magmumog ka. Halika. Magmumog ka muna. Sinabi kong magmumog ka, bakit mo pa nilunok? Ayos lang.
Surprise! Yuking, naparito ako para batiin ka ng masayang kaawan. Maghugas ako ng ngipin sa'yo, magtitimpla ako ng tsa sa'yo. Anong nangyari sa kanya? Bakit parang gumawa siya ng masamang bagay na ikinababahala niya? Bawal ang pumatay ng tao, naiintindihan mo ba? Pumatay? Sino balak kumatay? Bawal ang pumatay ng tao, naiintindihan mo ba? Kaya pala, ngayon pala talaga ay. Kaarawan ni Bosong. Ang basurang iyon nagsudyachang. Pinili pa talaga ang araw ng kaarawan ni Bosong. Para sa kanyang engagement party at inimbitahan pa talaga si Bosong. Para pumunta. Naman. Kanina, naiinis kami ni Songheng. Halos nakalimutan ko ito. Dinakip si Songheng ng tatay niya. Kaya hindi siya makakapunta. Kailangan kong magdala ng keke. Bago magnegatibo, 12. Nandito na lang ako para magdala ng keke. Mas mabuti pa siguro kung hindi na lang. Doktor mo, AMM. napakaswerte niya. Na may kaibigan tulad mo. Siyempre naman. Di ba? Kaya, hatiin na natin ang cake. Salamat sa inyo. Pababa ng boses, baka magising si Bosong. Kanina pa natin siya pinagdiwang ng kaawan. Bakit mo pa ginagawa ito? Ano ba alam mo? Mahalaga ang seremonya sa kaarawan. Pumili ka. Ako wala kang regalo. Putangin ng sudyachang na to. Wala akong oras para maghanda ng regalo. Kaya ito na lang muna. Mga babae lang ang mahilig sa ganyan. Kami bang mga lalaki? Gusto nito. Wala ka pakialam. Pumunta ka na sa taas at bantayan mo si Bosong. Huwag mo siyang hayaang bumaba. Kapag tapos na ang mga preparasyon ko dito. Saka mo siya lokohin para bumaba. Segs na, segs. Kaya ginising mo ako sa alas 11:50. Mula sa pagkakatulog. Para lang samahan kitang tumingin sa buwan. Ano ba? Ang bilog kasi ng buwan ngayon, di ba? Tingnan mo, shooting star. Ang tanda-tanda mo na ganyan ka pa rin. Song Yuking, maligayang kaarawan. Ayan, alam kong hindi siya. Bosong.
Bakit mo ko tinitigan ng ganyan? Hindi mo ba gusto? Gusto ko. Sobra. Gusto ko ang mga paputok. At gusto ko rin. Ikaw. Sino ang nagpaputok? Boss Song, huwag kang matakot. Sino ang nagpaputok? Sasagipin ko kayo. Sino ang nagputo sa inyo na pumunta rito? Ako. Esensya na po, Boss Song. Sabi ng kapitbahay ninyo sa tapat. May nakita raw silang apoy sa bahay ninyo kagabi. At makapal na usok. Akala nila may sunog. Kaya nagmadali kaming pumunta rito para patayin ang apoy. Patayin mo nga ang kapitbahay na yun para sa akin. Ha? Ang sabi niya, pasalamatan mo raw ang kapitbahay na iyon para sa kanya. Walang anuman, guard. Dahil patay na ang apoy. Aalis na muna kami. Pasensya na po, Boss Song. Parang, nasira ko ang sorpresa mo. Hindi mo kasalanan. Magaling ang ginawa mo. Talaga? Pero kanina, parang nagalit ka. Hindi. Hindi ako nagalit. Paano ako magagalit? Tol, inatake ka ba? Ang weird ng tono mo. Nakakadiri. Umalis ka diyan. Ayan, tama na. Nga pala. Bakit ikaw lang ngayon? Nasaan ang katulong mong iyon? May reunion sila ng mga kaklase niya ngayon. Bihira naman. May panahon palang hindi kayo magkasama. Ganoon ba kami kalapit sa paningin nyo? Naman. Hindi ba't makadikit kayo saan man kayo pumunta? Bilisan mo, sabihin mo sa akin ang resulta ng report para masundo ko na siya. Ha? Ito. Ang galing ng paggaling mo. Bilang kaibigan, dapat bang makakita ako ng konting pagmamahal sa mukha mo? O kaya naman sorpresa? Siguro gumaling pa ang aking medisina. Ang galing ko talaga. Tama na, biro lang. Ayon sa report, maganda ang paggaling ng mga kalamnan ng iyong mga binti. At patuloy din gumagaling ang mga nerve tissue. Mukhang, epektibo ang ginagawa ng katulong mo na masahit ang iyong mga binti araw-araw. At ang pag-isip ng paan, para mapanatili kang masaya. Maganda. Yuking, hanggat masaya ka. At palagi kang nag-ihesisyo, malapit ka na makalakad muli. Salamat kay Shenle Juan. Totoo. Kung hindi dahil sa mga paraan niya para aliwin ka araw-araw. Hindi natin alam kung ano ang kalagayan ng mga binti mo. Kuya Shenle Juan. Naglalaro siya ng lalaki sa club. Ano ang sinasabi mo? Ang galing ni Juan Juan, tingnan mo, naubos lahat. Ang galing talaga ni Juan Juan, isa pa. Xiao Shen, tama na yan. Huwag na tayong uminom. Huwag kang kikilos. Ito ay espesyal na. In-order ni Boss Xiaosong para sa akin, 88,000 piso bote. Ngayong gabi, dapat masaya ako sa pag-inom. Ako lang, nakita kitang nasa aming club, gusto kong sumama para suportahan ka. Sino ang mag-aakala, hay, tumahimik ka. Juan Juan, huwag mo siyang pakinggan, kami ang sasamahan mong uminom. Noong kolehiyo, kami. Ang pinakamalapit, Tama. hindi tayo uwi hanggat hindi lasing. Sige, hindi uwi hanggat hindi lasing. Sino ang hindi mo uwian hanggat hindi lasing? Ito, hindi ba't madalas lumalabas sa pahayagang pang-ekonomiya ang dating presidente ng Evergreen Group, si Song Yuking. Paumanhin, abala sa inyong lahat. Nandito ako para sunduin at iwi. Sino ang taong personal na susunduin ni Song Yuking? Sino kaya? Baka. Girlfriend niya. Hindi ko alam.
Gwapong ito. Mukhang pamilyar ka. Huwag mo akong babalikan, bumalik ka na. Sasakay ako sa wheelchair niya. Wheelchair. Paumanhin sa lahat, dumating na ang sasakyan ko. Ngayon, ako'y mauna na. Ang sasakyan ni Shen Li Huan. Pinakamataas na bilis, 25 kilometro kada oras. May automatic follow pa. Ipapakita ko sa inyo. Aray, nasaan ang buton ko? Lasing na si Juan Juan. Uwi muna kami sa inyong lahat ngayon. Libre ang lahat ng gastos sa long time mo. Isipin na lang natin, ito ay pasensya ni Juan Juan sa pag-alis ng maaga. Pasensya na sa inyong lahat. Sinabi ba niya kanina, Longtai Mall? Ang pinakamaharlikang mall sa buong Beijing. Wow, magpapakasal na ba si Juan Juan sa mayaman? Huwag magtanong. Wala akong alam. Inom. Dahuang, miss na miss kita. Dahuang. Sino si Dahuang? Ako. Dahuang. Si Dahuang ay aso ko. Noong bata pa, tuwing papasok ako sa eskwela, sinusundo ako ni Dahuang. Pero bago pa man ako makagraduate sa elementarya, wala na si Dahuang. Hindi na niya ako maipagtatanggol. Sige, huwag ka nang umiyak. Ako na ang magbabantay sa iyo tulad ni Dahuang. Sumapi ba sa iyo si Dahuang? Kung gusto ni Dahuang, pwede naman. Dahuang. Miss na miss kita. Sige na. Aalagaan kita palagi. Ako. Kahapon, hindi ba't umiinom ako sa club? Paano ako nakauwi? Ito ba ang suot ko kahapon? Bosong, kahapon, hinubad mo ba ako? Nahubad ba ako? Ibig kong sabihin, sino ang humubad sa akin kahapon? Hindi ako. Hindi. Lasing ka kasi kahapon, nasuka ka, nabasa mo ang sarili mo. Ang tagalinis ang nagpalit ng damit mo. Yun nga. Sabi ng magulang ko, masama ang pag-inom ko. Lasing ako kahapon. May nasabi ba ako na hindi dapat? O may ginawa ba akong hindi dapat?
Hulaan mo. Ako. Dati kapag umiinom ako sa bahay kasama si tita. Sabi niya kapag lasing ako, umiiyak ako. Hanggang ngayon, yakap pa rin ang yakap sa kanya, tawag ng dahuang. Kahapon, Siguro lasing ka ng lasing. Kaya kahit sino, dahuang ang tawag mo. Nakita mo lang si dahuang, yakap agad. yung tiya ko. 5 beses nang naging dahuang. Lolo ko, 1 beses. Nahuli kaming umiinom ni Lolo. Kaya binugbog ako ng sinturo ni Lola. Mula noon, tumigil na ako sa pag-inom. Kahapon dapat, sinturon din ang ginamit ko sa'yo. Pag lasing ka, mahilig kang tawagin ang dahuang. Baka naman. Malalim ang nararamdaman mo para kay dahuang. Pero wala naman talagang dahuang. Wala akong alagang aso kailanman. Mula ngayon, huwag ka nang uminom. Bakit? Dahil kahapon, gumawa ka ng hindi mapapatawad. Anong ginawa ko? Hindi ako naniniwala. Sabi mo, gusto mo ako. Sumpa ko. Hindi na ako iinom. Gusto kita. Nakakahiya ba yon? Ang galing-galing mo naman, natural lang na may magkagusto sa'yo. Pero boss kita eh. Ano naman? Anong problema? Magkagusto sa boss, makipagrelasyon sa boss. Parang kumain ng tae gamit ang plato. Ano pinagkaiba? Bossong, huwag kang umalis. Bukod dun. May ginawa pa ba ako sa'yo kahapon? Bossong, lasing na lasing talaga ako kahapon, nagmumura lang. Huwag mo nang pansinin. Mahal na mahal ko ang trabaho ko. Sumpa ko, wala akong masamang intensyon sa'yo. Pakiusap, huwag mo akong tanggalin, okay? Bakit mo naiisip? Kapag nagtapat ako ng nararamdaman, tatanggalin mo ako. Hindi ba? Di ba sa mga nobela, ganito lagi ang nangyayari? Yung mga babaeng nagtatangkang umakyat sa trono. Tinutuhog ng espada. Yung mga sekretarya ng si... Basta, gusto mo yung akin mo. Yung Yang Sizi o ano man yan. Parang medyo naman to. Yung bossong. Yung nangyari kahapon. Pwede bang kalimutan mo na lang yon? Pangako, titigil na ako sa pag-inom, hindi na kita guguluhin. Hindi ka na pwedeng uminom sa labas. Pero pwede kang uminom kasama ko. Yung bossong. Pwede ba akong uminom nung nasa wine cabinet mo? Yung worth 1 million. Gusto mo yung mamahalin. Swerte mo naman. Ang kuripot mo talaga. Magluluto na ako. Yung alak na to. Hindi naman sa hindi pwedeng inumin, hindi pa lang tamang panahon. Kailan pwedeng inumin? Ang naisip ko. Sa kasal ko na lang, saka natin inumin. Sige, pag ikinasal ka na, siguradong mag-aabot ako. Nang maraming pera, tandaan mo, painom din ako. Ang tanga-tanga mo talaga. Nandito na. Shen Lihuan, check mo yung package mo. Package ko. Gusto ko rin panoorin tong short drama. May taste ka. Di ba to paborito kong coriander biscuit? Di ba discontinued na tong biscuit na to? Bossong, ikaw. Paano mo nabili to? Nag-invest ulit ako sa production line.
Hindi na to madidiscontinue magpakailanman. Salamat, Boss Song. Nung nasa supermarket tayo, sinabi ko sa'yo. Babalik yan sa'yo. Boss Song, ang bait mo talaga. Kahit simpleng sinabi ko lang, naaalala mo. Basta gusto mo. Talaga? Kahit gaano karami, Pwede kang mag-wish sa'kin. Ang swerte mo naman. Pwede kang mag-wish sa'kin kahit kailan, kahit saan. Shenli Huan, ano ba yan? Huwag naman dahil mabait si Boss Song. Iniisip mo na siya. Kahit kamukha niya si Zhou Shengan, hindi mo pwedeng pag-interesahan. Hindi pwede. Bukas, magsisimula na. Kailangan kong tanggapin ang aking pagkatao bilang isang yaya. Huwag na huwag magkakaroon ng anumang paglabas sa hangganan sa employer. Bosong, malapit nang maluto ang almusal. Oras na para bumangon. Lanan. Gumagalaw na ang mga binti. Magandang umaga, Bosong. Gising ka na ba? Pumasok ka. Bosong, tingnan mo ang pinitas ko para sa iyo. Bosong. Tumayo ka na. Shen Lihuan. Salamat sa'yo. Araw-araw na pagmamasahe mo. Na nagpapanatili sa akin ng magandang pakiramdam. Shen Lihuan. Salamat. Ang ganda. Bosong. Paumanhin. Ngayon. Ang mga binti. Walang lakas. Ayos lang. Kailangan mo ba ng tulong ko? Huwag, hayaan mo akong magpahinga sandali. CJ, Naku, hindi pa ako nakakapag-toothbrush. nakakahiya. Iba na talaga ang pakiramdam. Ang mga labi ni Song Yuking mas pinong. Malambot. Shen Lihuan, ano ang iniisip mo? Boss mo siya, hindi modelong lalaki. Pero ang mga labi niya, ang sarap talagang halikan.
Parang kumakain ng piraso ng mainit na jelly. Tama ba na ganito ilarawan ang boss? Tita, hinahalikan ko si Zhao Shengan. Hindi, hinahalikan ko ang boss ko. Ano ang sinasabi mo? Gusto mong panagutan ang boss mo? Hinahalikan ko na siya. At saka, sinlight tackle ko pa siya, buong katawan niya. Naipadpad siya, hindi ba dapat kong panagutan siya? Aksidente lang naman, isang halik lang. Anong pananagutan mo, Juan Juan? Nababaliw ka ba? Pero unang halik ko iyon. Pag madami ka ng halik, hindi na yun unang halik. Pwede ba? Pwede ka pa. Boss mo yon, kapitalista. Ano ba iniisip mo? Nagataon lang na nakahalik ka. Wala sa isip niya yon. Huwag kang mag-isip ng malalim. Paano kung unang halik din niya? Boss mo yon, malabo yon. Mag-isip ka na lang kung paano humingi ng tawad. Baka pagalitan ka niya at tanggalin sa trabaho. Hindi niya ako papabayaan. Boss Song, may sasabihin ako sa'yo. Pasensya na. Humihingi ako ng tawad sa nangyari kaninang umaga. Alam kong wala nang magagawa ang sasabihin ko. Para sa masamang karanasan mo kaninang umaga. Pero, unang halik ko rin yon. Sana, mas gumaan ang pakiramdam mo. Unang halik mo. Kung magre-resign ka dahil ayaw mo akong makita, babayaran ko lahat ng mga nawala sa'yo. Pero taos puso akong humihingi ng tawad. Sana hindi ka umalis. Gusto kitang panatilihin. Ikaw. Ayaw mo pa rin, no? Song Yuking, pwede ba kitang halikan? Ano ba ang ibig niyang sabihin? Nagkataon lang akong nakahalik sa kanya. Tapos hinalikan niya ako pabalik. Hinalikan ko siya. Tapos hinalikan niya ako. Quits na ba? Masama mang umibig sa boss mo. Pero napakabuti ni Song Yuking. Ang hirap hindi siya mahalin. Kaya hindi kasalanan to, di ba? Song Yuking, gagawin ko ang lahat para mapasagot kita. Shen Lihuan. Sasabihin ko. Kuya, nalaman ko na yung driver na binayaran para banggain ka. Sabi niya, ang nagpapatay sa'yo ay si Tsu Jiachang. Siya nga talaga. Nalaman ko na binayaan ni Tsu Jiachang, isang executive ng Evergreen Group para nakawin ang pinakamahalaga nating project proposal. CJ. Kung kusa siyang nagpakita, mas mabuti. Kuya, ano ang gagawin natin? Sabihin mo sa akin. Tutulungan kita ng buong puso. Kuya, bakit ang taas mo ngayon ay... Ikaw. Kaya mo,
Matanda ka na, bakit umiiyak ka pa rin? Kuya, nakakatayo ka na. Kuya, ang galing. Kuya, nakakatayo ka na rin sa wakas. Kuya, kuya. Tama na. Mahina ang tuhod kapag matagal nakatayo. Kuya. Ano? Sabi mo na sugatan ulit ang kuya ko? Sige, pupunta ako agad. Kung may paan ka, may layo si Songheng. Bakit kailangan pa ako? Sa negosyo, maamin na akong nakita na ganyang pagtataksil. Kung ngayon, tulungan kitang nakawin ang dokumento, tapos, itanggi mo, ako lang ang magiging responsable. Tuso ka. Handa na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala. Pinatay ko na ang CCTV ng kumpanya ngayon. Wala si Songheng. Ako ang pinakamataas ngayon. Gawin natin ang gusto natin. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha na ang proposal, ang Evergreen Group sa hinahara, kalahati sa'yo, kalahati sa akin. Usapang lalaki. Ang laki naman ng eksena. May lakas ng loob manggulo sa Evergreen Group? Gusto mo bang mamatay? Sino ba talaga siya? Pasunduin pa si Bosong para magbukas ng pinto para sa kanya? Si Bosong talaga? Bumalik na siya. Mabuti, basta may USB drive na ito. Kaya ko na. Kaya mo na ang ano? Song Yuking. Gumaling na pala ang paa mo? At ang galing pa ng galaw. Salamat sa'yo. Nakapagpahinga ako ng mabuti. Su Jiachang, di ba? Ikaw ngayon ay hinihinalang. Nagpapatay at iligal na kumuha ng komersyal na lihim ng iba. Sumama ka sa amin. Song Yuking. Niloloko mo lang ako, di ba? Muntik na mabulok ang paa ko. Totoo yun. Pagbibiro sa'yo. Totoo rin yun. Parang asong kalye lang ang trato mo sa akin. Sige. Song Yuking. Kahit mamatay ako, isasama kita. Sino ng mga has humawak sa asawa ko? Bastos. Matagal na kitang gustong sipain. Hindi ako nagsasalita para sa iba, pero Juan Juan. Ano nang tawag mo sa akin kanina? ano yon? Nahuli na, tapos na ang trabaho, umalis na tayo. Huwag nating istorbohin ang mga pulis. Salamat sa inyo, mga pulis. Salamat sa serbisyo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, delikado ngayon, huwag kang pumunta? Nandito ka, bakit ako hindi pwedeng pumunta? Paano kung saktan ka talaga ng gagong yun? Shen Le Juan. Bakit mo ako pinoprotektahan? Boss kita, eh. Kung hindi kita, sino pa ang ipoprotektahan ko?
Shen Lehuan, Hoy, ngayong araw. Gusto kong tanungin ng seryoso. Ikaw, payag ka ba? Song Yuking. Pwede ba kitang halikan? Sandali. Shen Lehuan, wala pa akong titulo sa'yo. Hindi, ikaw pa, isang lalaki. Anong klaseng relasyon ang gusto mo? Halika muna, hayaan mo akong makahalik ng marami. Kung hindi mo ako gagawing girlfriend, hindi mo ako pwedeng halikan. Kaming mga ganitong klase ng tao. Hindi kumukuha ng girlfriend. Ano ba ibig sabihin? Hindi girlfriend, ano naman gusto mo ako? Gusto kong, Kung gagawin mo akong asawa mo. CJ. Tol, pwede ba isang kandi lang ang ilagay mo? Tol, mali ang paan mo. Alin mo ako. Doktor ako, tol. Subukan mo, tol. Mali yan. Ganito ba magbalot ng siomay? Anong alam mo? Ito ang tawag na matamis ang bagong taon. Sa siomay ng bagong taon, dapat may keldi. Masyadong ordinaryo yan. Ngayong taon, mag-innovate tayo. Lagyan natin ng prutas ang siomay. Maraming vitamin C. Masahan at healthy pa. Sasabihin ko sa inyo sa siomay ng bagong taon. Dapat may barya para sa magana sa susunod na taon. Naiintindihan niyo ba? Kayong dalawa, Wala akong reklamo. anong ginagawa mo? Tama, sa siomay ng bagong taon, dapat candy. Ngayon, pilay ka na. Hindi kita papayagan. Gusto ko ng prutas. Huwag natin si Juan namin. Juan, itong siomay sa bagong taon. Malaking araw ng bagong taon. Dapat hotpot at barbecue. Tara, sa labas tayo magluto. Speaking of which, ate, sino ka ba talaga? Patapos na ang palabas natin. Hindi ka naman lumabas. Huwag na nating intindihin ang maliliit na bagay. Tayo, mag-barbecue na tayo ngayon. Yan ang importante. Lanan, Hindi, malaking araw ng bagong taon. Hindi, pati hotpot. Malaking araw ng bagong taon. Anong kinain? Hindi importante. Ang masaya si Juan namin, yan ang pinakamahalaga. Nasunog mo. Hindi masusunog, mahal. Tikman mo. Kumakain sila ng hotpot. Tayo ang pinagtatrabaho. Talaga naman. magtrabaho kayong maayos. Nilagyan mo ba ng asin yan? At ito sa'yo, may kumin ba? Tol, lagyan mo ng asin. Tol, kanina pa napag-usapan. Ikaw ang maglalagay ng asin. Nilagyan ko ng paminta. Ako ang naglagay ng paminta. Ikaw ang nag-asin, par. Ako ang naglagay ng paminta. Ikaw ang nag-asin. Tigil na sa pagpapakilig. Tulungan nyo kami. Hindi ito.